Andito po kami ngayon sa studio para sa first concert ng Chickser sa Music Museum. Ako po ang kakantahin ko po ay Baby Blue Eyes. Ako po ay Be Alright. Ako po, Ligaya. Wala. Sarili ko ang gagawin. Beatbox. Ako, Julie. Ako? Albi. Rancy po. Hindi pa alam. O tara, punta na tayo sa studio. I'm Adonis Tabanda. I'm the musical arranger and vocal coach dun sa Chillin' with Chickser concert. Relax lang. Pero yung tono, gano'n pa rin. Ulit natin. Yung rehearsals namin, ginawa namin sa American Studio. Doon namin ginawa yung rehearsal para kumbaga mas makuha ng mga boys yung mga songs na kakantahin nila. Sige, sino yung natataasan? Ikaw? Yung iba, Albi, anong kanta yung sa'yo? Baby Blue Eyes. Ayun na, nag-start na kami ng coaching. So, una naming ni-rehearse si Yuli. Ang kinanta niya yung Albi. I think sa buong Chicksers, siya yung isa sa mga naging pinakamadali din yung naging rehearsal namin. Kasi una sa lahat, I think I'll Be, tinanong ko siya bakit yan ang pinili mo. One of the favorite songs ni Yuli, yung I'll Be. I think may deeper meaning sa kanya yung song na yon. So, sige, sabi ko, yan ang i-rehearse natin. Sa song number po namin, ginawa po talaga namin doon is yung gusto namin kanta, yung kinakanta na namin, yung alam na namin. Kasi andun na yung feelings, andun na, alam mo na. Kinanta ko yung Albi, syempre unang-una. Nung bata pa lang ako, kinakanta ko na siya. Favorite ko na talaga siya kantahin. Saka masaya ako pag kinakanta ko siya. Kasi nasi-share ko yung feelings ko, makikita nila yung reaction sa mga mata ko. Yun, kaya mas na-feel ko siyang kantahin. Next is yung kay Oliver. Yung kinanta niya yung Baby Blue Eyes. Hindi naman po kami nahirapan doon sa mga solo namin kasi parang mabilisan lang po yung rehearsal. Hindi po nagtagal and hindi na po ako namili ng ibang songs. Talagang decidido po ako na yun na po yung song ko. Tinanong ko rin siya, favorite song din niya yun, yung Baby Blue Eyes. So, kumbaga, yung buong kanta, feel na rin niya, kuha na rin niya yung flow ng kanta. Hindi po ako nagdalawang isip na palitan ba or ganyan. Yun na talaga. Next is yung kay Cav. Yun, kinanta niya yung Be Alright. Nagturo lang ako ng onting technique sa kanya, onting style, onting approach. Kasi si Cav, yung voice niya parang more of baritone yung voice niya. So, may mga parts na medyo nataasan siya. So, ginawa namin, binabaan lang namin yung arrangement. Nung una po medyo parang pinipilit ko na itaas tulad ni Bieber. Siyempre, I did my best. Yung nakakatuwa nga sa Chickser, hindi pa rin ako nahirapan na ituro sa kanila yung mga songs and madali nilang nakuha naman. This is yung kay Rans. Pinapili po kami ng gusto namin kantahin for concert isa-isa. Sila nakapili na. Ako po kasi una kong choice, sayaw. Pero nagdalawang isip po ako kaya kumanta na lang din po ako. Si Rans yung pinakamaraming kanta na pinagpilian namin. Nagbigay ako ng suggestions. Siguro mga naka-4 na kanta kami na suggestions. Tinulungan ako ni Kuya Adonis. Mas maganda daw yung ngiti kasi para daw sa boses ko mababa. Finally, nakapili na ako ng kanta at yun yung ngiti. Which is, yun nga, pumasok sa kanya. Nag-fit sa boses niya na hindi ko inaakala na more of kaya niya palang magbalad. Si Owie, ang kinanta niya is Ligaya by Eraserheads. Ligaya. Kasi gusto ko po yung mga nanonood, mapaligaya ko po sila. Gusto ko po makita yung mga ngiti, mga mata, mga bibig, mga tenga nilang napapangiti. Kaya po ligaya.
kay B-Boy, ang kinanta niya is Rolling in the Deep. Actually, ang unang plano, si B-Boy will do a spot number na beatbox lang. Naisip ko na, mas okay din na kumanta ako para at least pare-pares kami nakakanta. Tapos nilagyan ko na lang ng twist sa huli na nilagyan ko ng beatbox. Sakto naman kasi sa lyrics nung kanta na may sa huli, to the beat, box, boom, boom. Nilagyan ko ng box. Parang, parang ang ganda nung blending nun. Biglang pasok sa beatbox yun. It's question and answer time! Time! It's question and answer time! Time! Ito na mga tanong ng mga Chickser fix para sa atin. Game na ba kayo? Game na game! Go for it! Question number 1. Paano hahatiin ng Chickser ang time sa school at work? For me, discipline sa sarili kasi kahit nasa work ka, pwede mong gawin yung assignment mo. Pag nasa school ka, syempre focus sa studies. Yun lang naman, disiplina lang sa sarili. Pag nasa school, focus sa studies. Pag nasa work, focus sa work para mabilis matapos. Siguro po, kailangan lang po ng time management. Proper time management. Balance lang po yung studies tsaka yung work. Para may time ka sa studies, may time din sa work. Question number 2. Anong favorite subject ng Chickser? Okay naman sa akin lahat ng subject. Pero yung pinaka-favorite ko po talaga ay yung PE kasi doon ko po na-improve yung mga basketball skills ko po. And gusto ko po maging physically fit. Araling panlipunan. Ako kasi may ligaw sa mga history, yung mga story about China, pagsakop nila, mga ganun. Mahilig akong alamin yung storya. For me, my favorite subject is science. Yung sa akin po, sobrang hilig ko po sa numbers, kaya po yung paborito ko po, math. Sa akin, favorite subject ko, PE, kasi I love sports. My favorite subject, obviously, it's English. Question number 3. Tuwing exam, paano mag-review ang Chickser? Ako po, nagpupuyat po ako para sa exam. Parang pinagpupuyatan ko po, hindi po ako matutulog hanggat hindi ko natatapos yung re-reviewing ko. What I usually do when I wanna review, I just open my book and I read it before I sleep. Because when you read it, you'll remember it. Oh, yeah. Sa akin po, mag-aaral ako ng mabuti. And sa klase pa lang makikinig na ako para hindi ganun kahirap mag-review ng mga notes. Yeah. Ako po, dalawa po yung technique ko. Kung hindi ko po siya mag-gets, magpapaturo po ako sa mami ko. Tapos yung second technique ko po, matutulog muna po ako bago po ako mag-aral kasi po para fresh po yung utak, para diretso pagkagising ko po, sarap po ng gising ko. Pagkagising ko po, aral na po. Ayun, pagka-aral, gets na gets ka agad. Memory. Sa akin, nag-aaral ako sarili ko, kasama ko lang music. Kasi ako, alam ko naman na nakikinig ako sa class, iniintindi ko pag tinuturo ng teacher. Kaya mas madali na siyang aralin kapag magre-review ka sa bahay. Kasi saglit lang naman, it takes 1 hour para maalala mo yung mga pinag-aralan yun, mga first quarter, second quarter, ganun. Chickser Remix, that's question and answer time. Uwian time na. Uwian time! Thank you, next time ulit! Next time ulit! Uwian time! I love you all! Study hard! Bye-bye! God bless, we love you! Don't forget to pray! We're back here at Chillin' with Chickser. You're here with me, B-Boy. Ngayon, tuturuan ko ulit kayo ng beatbox basics. Yeah! Tuturo ko sa inyo 3. Isa, bass. Pangalawa, hi-hats. At pangatlo, snare. Unang-una, ang bass. Alam natin yung drums, di ba? Yung pinakamalakas na tunog. Yun ang bass. Yeah. Tapos, ang pangalawang hi-hats. Okay. And the snare. Yeah. Kuha nyo.
First, ang bass, letter B. I-pronounce nyo yung letter B. Tapos para siyang sasabog. Tapos sa hi-hats, para, alam nyo yan eh, lahat tayo ginagamit to. Para ka lang sisit-sit. Ulit-ulitin nyo, practicein nyo. Tapos sa snare, dito ako nahirapan dati. Para akong may sakit noon sa classroom ako nagpa-practice. Kasi sa YouTube ko lang siya pinapanood. Snare, papasok siya inward. Gagamitin mo yung lips mo dito, sa gilid. Pag didikitin mo, tapos higupin mo. Tapos parang papasabugin mo siya. Tingnan nyo. Kailangan higupin nyo. Yon. Kapag pinagsama-sama yan, ganito siya. Bago kayo pumunta doon, practicein nyo muna isa-isa. Bass, tandaan nyo ang bass, letter B. Ang hi-hats, para ka lang sisit-sit. At ang snare, madali lang yan. Practice lang ng practice. Okay? At yun, natuturo ko, bass, hi-hats, and snare. Pag pinagsama-sama na natin, Hello! Good afternoon! Dito na kami sa Music Museum. Yeah. Hi! Masaya ako kasi unang-una, yung pagpunta namin doon, may mga sumalubong na sa amin na para bumili ng tickets. Pagkakat mo, bila sila may kakaway, nakapilit sila para suportahan ka. Sobrang sarap ng feeling po. Magbebenta po kami ng tickets para sa concert namin. Mismo dito kami sa Music Museum. Hinihintay na lang namin pumasok yung mga Chickserifics dito para personally namin ibigay sa kanila and makapagpa-picture sa amin and makapagpa-picture sa kanila. excited na po kami ma-meet sila personally. Tsaka makakwentuhan sila. Dito kami ngayon kasi bibili kami ng ticket para sa concert ng Chickser sa May 24. Lahat po ng bibili ng ticket namin, makaka-receive po sila ng poster na Chickser po. 3 klase po siya. For now po, ang dami ng tickets na nabenta. Natutuwa kami, proud kami, parang ang daming bibili, ang daming manunood sa amin. Nakakatuwa lang po. Sobrang saya pala pag ganito, yung feeling. Ikaw mismo yung nag-aabot ng ticket. Nakikita ko yung ngiti sa mukha nila. Masaya kami sa ginagawa namin, nakakatuwa, and sana tuloy-tuloy pa. Hindi kami napapagod. Nung ticket selling nga po namin, nakapila po syempre mga Chickserifics. Tapos bila pong merong kasama, mami lang, na walang kasamang Chickserific na anak po. Nakakatuwa po na parang sinusuportahan niya yung anak niya kahit di niya kasama. Binili niya talaga yung anak niyang tickets. At saka, naalala ko po parang hindi lang isa binili niya. So, nakakatuwa po yung ganun na pangyayari at nakaka-touch. Nawawala phone ko. Tatakot ako kasi nilapag ko lang sa table. Hindi ko na maalala kung nasaan. Tinago po namin yung phone ni Clarence kasi po, parang wala lang po, trip-trip lang po. Kinuha ko po yung phone ni Clarence, tas parang inabot ko po kay Rans. Ran, pre, tago mo. Tas sabi ni Rans, sige. Tas yun po, tinago po ni Rans sa sapatos niya po. Nagkasya po doon. O di si Clarence po, todo hanap po. Inano niya po sa bulsa namin, wala. Uy, oo nga. Trip pa niya ba ako? Eh, alam ko naman tiwala ako sa Chickserifics na hindi nila gagawin yun. Pag nagwawalaan ng phone, Chickser lang talaga. O, anong Chickser lang? Aminado akong Chickser lang yun.
Hindi gagawin yun ng Chickster Effects. Or nawawala talaga yun, kaya nade-depress ko. Dali na! Importante yun. Pare Oliver, help me ah. Oliver, help me ah. Kapag may nawala, meaning may papalit. So, kung nawala man yung phone ni Cav dito, siguro ibig sabihin, magiging magaling siya sa concert or kung ano man. Kaya kahit mawala yun, talagang okay lang yan. Kaya Cav, ang payo ko sa'yo, okay lang yan. Kahit anong mangyari, okay lang yan. Ang nangyayari po ngayon ay nawawala po ang phone ni Clarence Adrian Villaferte, for short, Clarence Adrian Cav. Nawawala po ang phone niya, hindi po niya alam kung nasan. Alam ko po kung bakit. Tinawagan po namin yung phone niya, nagre-ring pero walang nagre-ring. Kasi po, linagay niya po dito. Patay tayo dyan. Ba't niya lalagay doon? Phone yun. Wala ang iPhone ni Clarence Villafuerte. So, ayun po, nung pagbalik ni Cav, galing CR, nakita niya na sa table yung phone. And, yun po, parang kahit nakuha niya na yung phone niya, parang nakita kong bad trip pa rin siya. Sa totoo po, yung nagtago talaga nun, si Owie at Rans, yung magkakampeng yun. Tapos, ang nasisi po ni Cav, si B-Boy. So, ang nangyari naman, parang tinago ni Cav yung phone ni B-Boy. Pero, okay, nagkaayos naman kaagad para sa amin. Tama na, dyan yung Chickster Fix. Benta na ulit tayong tickets, tapos focus na ulit. Ganun na po. Rehearsal na po namin before our first major concert sa museum. Hiwalay, alam niyo na yun. Tatlo sa kaliwa, tatlo sa kanan. Andito po kami ngayon sa dance studio. Pinapractice po namin yung opening number namin for the concert. Tapos na po yung rehearsal namin for our solo spot. So, ito naman po yung ginagawa namin. Yeah. Grabe, sobrang saya kahit nakakapagod. Para sa inyo yan, guys. Hi, I'm Donald Balbuena. I'm the choreographer of Chickster. Basically, yung concept, unang pumasok sa isip namin is Chickster, mga bagets. Na parang isip namin lahat ng production number nila is masasaya. Like, yung ginawa ko sa opening number nila, nilabas ko yung yung pagiging maliksi nila. Meron nga dong part na sobrang harutan nila. Ginamit ko yung harutan na yung sa dance number nila. Parang kung ano yung harutan nila, merong slow, sinama ko. Sobrang nakakatawa kasi kami, alam ko na yung mafe-feel nung Chickster Fix na maha-hype talaga sila kasi yung gagawin pa lang namin na manggagaling kami sa likod tapos papunta sa stage, talagang magugulat na sila sa mangyayaring yun. Kaya sobrang na-imagine ko pala nung practice, sobrang ganda nung sayo. Tapos sobrang pinag-igihan namin yung practice nun kasi syempre 1 week lang kami nakapag-practice para sa major concert, diba? Water break! 5, 6, 5, 6, 7, 8. Dun, 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 dara, dara, dun. Magkasama. Yeah. Pagod. Masaya.
Or madami pa kami re-rehearse na sayaw para sa May 24. Final rehearsal na po namin before our first major concert sa Museum. Hiwalay, alam niyo na yun. Tatlo sa kaliwa, tatlo sa kanan. Siyempre, May mga times na nagkukulitan kami, may times din na pagalitan kami. So boyfriend and ano, kakanta tayo. Pero bakit pinagawa na sayaw? Pwede ba sabihin, sing and dance? Sing and dance. Siguro yung madaling sayaw lang doon. Pwede unahin natin All around. all around. yung music muna yung ano natin, unahin natin. Tatagal tayo. Ang dami yung suggestion. Uwi na lang kami. Di ba? Hindi ako mag-a-action na panahon sa inyo pag ganyan tayo. Yung dahilan po kung ba't po nainis namin si Kuya Donald dahil yung nagtuturo po siyang step, suggest po kami ng bagong step. Hinair kami, kumuha ko ng assistant ko, parang ayahan nyo kami. Alam namin gagawin namin sa inyo. Kaya kami hinair, trabaho namin to. Ang dami, dahil boses. Kasi siyempre po, nag-ano po siya ng step, parang gumagawa po siya ng step, parang may pinaghirapan na siyang step, may inisip na siya, tapos guguluhin po namin. Parang ganun po. Para sa inyo to. Kaya nyo kami pakinggan, huwag na lang kami. Kaya nyo na pala. Diba kayo nasa execution nyo yan. Kayo yan. Diba kahit kung ano lang kayo, kahit ganun ka lang titilihan kayo ng pansyo, tandaan nyo yan. Importante malinis, yun yun ang kailangan namin. Sabay-sabay. Ready, and go! After nun, segue kami sa next number, yung serious nila talagang humahataw. Doon ko sila pinahataw, sobrang seryoso. Sobrang napabilib nila ako. Hindi siya totally special dance move. Pero yun na yung pinasikat ni Sai, yung gentleman. Yun yung ginawa namin na closing. Kasi nung inisip namin, bagets eh. Nung ginawa nila yung talagang signature step ng gentleman, sobra silang cute, sobra silang guwapong lumabas. Hindi na kailangan, wow, ang daming choreography na ano, parang hindi, kahit gumanon lang sila, dun ka bibilib sa mga batang yun.